What if I told you that Filipino real estate agents are closing millions worth of properties monthly using Facebook ads lang? While most agents are still relying on traditional pamphlets and tarpaulins, yung mga top performers are using a secret weapon. Well, not so secret weapon actually. That's perfect for our social media loving country. So sa susunod na mga 15 to 20 minutes, I'll show you exactly how to turn your Facebook into your 24/7 lead generation machine. At maintindihan mo to kahit na baguhan ka pa lang when it comes to Facebook ads. So bago ang lahat, tignan muna natin yung mga key points na i-discuss natin sa video na to. Siyempre, introduction to Facebook ads. That's number 1. Number 2, importance of Facebook ads for real estate. Number 3, setting up a Facebook ad campaign for real estate. Number 4, target audience identification. Number 5, creating the perfect ad. Number 6, types of Facebook ads for real estate. Number 7, budgeting and bidding strategy. Number 8, analyzing ad performance. Number 9, challenges and considerations. Number 10, future trends in real estate advertising. And lastly, conclusion. Now allow me to give you a quick introduction about myself. I'm a digital marketing expert with over 12 years of experience. Started my journey doon sa Odesk. So yung Upwork, ang tawag dyan dati is Odesk. And nung una, SEO lang yung ginagawa ko, and then later on, I specialize in lead generation using Meta and Google Ads. Founder of a small digital marketing and lead generation agency, trusted by actual clients across US and Canada, consistently earning 6 figures in revenue every month. And meron din akong local brand na more than 5 years na consistent din na multiple 6 figures ang kinikita every month. And let's officially begin the discussion. Start tayo sa introduction. So si Facebook ads, napakahalaga niya, lalo na kung gusto mong makakuha ng inquiries. So sa US, ang term nila dyan is leads. No, na titingin ng properties mo, sasama sa'yo sa tripping. Sa US again, medyo weird yung tawagan natin dito, no? Tripping. Sa US, property viewing. Yun ang tawag nila dun. So ang importance nito, para magkaroon ka ng eyeballs dun sa mga binibenta mong properties. And pangalawa, dahil sa eyeballs na yun, makakakuha ka ng inquiries. Ang kagandahan kay Facebook ads, no, ang gumagamit ng platform na Facebook sa Pilipinas is around 90 million Filipinos. And nowadays, di ba, ang hirap makakita ng tao na hindi nagfe-Facebook. Siguro kung mga 80 years old, 90 years old, yun na lang yung mga hindi gumagamit ng Facebook. My dad is around 70 years old and gumagamit siya ng Facebook. Mga kilala ko na senior, gumagamit pa rin ng Facebook. And pangalawang napakaganda kay Facebook is yung kanyang audience reach and targeting capabilities. Sa 90 million na yon, hindi naman lahat yon target audience mo eh. Hindi naman lahat yon kayang bumili ng bahay. Pero with Facebook kasi, matatarget mo yung certain demographic. When I say demographic, yung edad, yung gender, certain interest nila. Maayos mo lahat yon for you to get the best chance of turning them into actual leads and therefore, real estate buyers. So next, importance of Facebook ads for real estate. So may mga unique advantages si Facebook, lalo na sa real estate industry. Yung una na is yung nabanggit ko nga, no, halos lahat ng Pinoy gumagamit ng Facebook. Second, mas mura yan kaysa sa mga flyers, kaysa sa mga traditional means of advertising. Kung magpapalagay ka sa dyaryo, magpapalagay ka sa radyo, magpapabanggit ka sa commercial, sobrang mahal ng mga yon. Hundreds of thousands and even millions, lalo na kung sa TV ads yan. Samantalang si Facebook, mas mura pa yan kaysa maggawa ka ng actual poster o pamphlet, tapos pamimigay mo
mas mura ng dihamak yung ating babayaran kay Facebook. Kasi usually, ang cost per mil o CPM, ibig sabihin mga 1,000 impressions, around mga 70 to 140 pesos lang dito sa Philippines. Yung isa pa sa mga advantages ni Facebook is dahil marami siyang data points sa mga users niya, no? Natatrack niya lahat yan. So, i-combine mo yan, mas mura na, ang dami pa niyang data points, meaning yung mga nakikita niya na interested sa real estate, nagbabrowse kung saan saan, ng real estate listings, ng mga properties, pwede niya ipakita yung mga ads mo dun sa mga taong interested na yun. Na, syempre, sila yung likely din talaga na bumili soon. And pag alam mong gamitin si Facebook ads, pwede mong ibalandra yung ads mo sa mukha nila. And dahil din doon, no, yung pag-ads natin sa Meta is very, not only just very profitable, but also scalable. Kasi mame-measure mo kung magkano yung kikitain mo dahil nakikita mo lahat sa dashboard niya, no? Dito sa Ads Manager, no? Nakikita mo lahat ng metrics na kailangan mo, yung CPM mo, yung cost mo per message, makukompute mo yung closing rate mo. Let's say, out of 10 leads, no? Nako-close mo is isa. So, 10% yun. So, dahil na kukompute mo yun, nagiging predictable yung campaign mo and therefore, kung predictable siya, then it's scalable. Oh, and by the way, no, stick until the end of this video kasi somewhere sa video na to, tuturo ko sa inyo yung hindi tinuturo sa iba. Since lead generation expert ako, papakita ko kung paano pa mag-i-improve yung campaign nyo, ano pa yung mga pwede nyong gawin dun sa mga nag-inquire na, para mas kayo yung lumutang. Kumbaga, pag ako kasi, no, pag yung kahit sinong customers, no, pag nakita niya yung ads, nag-inquire siya, sunod-sunod na yan eh. Ang dami niya makikita na ibang ads din galing dun sa mga competitors mo. So magbibigay ako ng tips kung paano kanya maalala out of the many na ads na nakita niya at napagtanungan niya. Paano ka magiging top of mind? Okay, so proceed tayo sa pag-setup ng ating campaign. By the way, kung hindi mo pa alam kung paano ka makaka-access dito, ang tawag dito is Facebook Ads Manager. Ilalagay ko somewhere dito sa video na to yung link sa tutorial natin dyan. And also sa description box below. So, hindi ko ma-recommend na mag-boost-post ka lang, no? Kasi hindi mo ma-maximize yung feature ni Facebook Ads. Ito yung gamitin mo. Set up mo ng tama yung Facebook Ads Manager. Tapos, sundan mo yung ipapakita ko sa'yo. Kasi dito mo lang ma-maximize yung advertising spend mo. Okay, so dito, pag okay na yung Ads Manager mo, no? Click mo tong Create. And from here, dalawa lang ang gagamitin mo na objective kung nagbebenta ka ng properties. Engagement o kaya leads. So, i-explain ko yung distinction ng dalawa. No? Start tayo sa engagement. Gagamitin mo to, no? Especially kung meron ka ng closing team o pwede mo rin silang tawagin na chat support team. Kasi definitely, mas marami kang makukuhang messages dito, although mas mababa yung intent. Pero that's okay kasi ando naman yung chat support team mo, yung sales team mo para trabahuhin yung mga leads, mga inquiries na pumapasok. Ito rin yung pinaka-common na ginagamit ng mga advertisers dito, even sa real estate na vertical. Kasi ito yung mas madali i-setup. Ngayon, kung mas kabisado mo na yung pinaggagawa mo, alam mo na yung mga leads, inquiries na gusto mo, meron ka ng mga qualifying questions na naka-ready, ito ang gagamitin mo. Ang advantage nito, mas mataas yung intent. Pwedeng mas maging konti yung makuha mo na inquiries, mas tataas kasi yung cost mo, no, per inquiry dito. Kaya mas ideal to kung konti pa lang kayo sa team.
Pero it works very well din kahit malaki na yung team mo. And maya-maya, ipapakita ko rin sa'yo kung bakit. Start muna tayo sa engagement. Next tayo. Recommended settings. Continue natin. Tapos, syempre pangalanan mo. According to your liking. Tapos yung budget strategy, eto maraming nalilito dito at marami rin nagtatalo dito. So, depende dun sa theme. So, halimbawa, no, iisa lang naman tema ng binibenta mo at iisang location lang. For example, example lang, puro Tagaytay yung properties, puro farm lot. Pwede mo siyang ilagay lahat sa campaign budget na lang. Pero kung iba-iba yung tema, meron ka sa Tagaytay, meron ka sa Tanay, meron ka sa Baguio, meron ka sa Alfonso, meron ka sa Rizal, kung saan mang lupalop. Tapos iba-iba pa, hindi lang farm lot, meron kang house and lot, meron kang condo. So, ilagay mo siya dito sa ad set. So diyan mo ilalagay, pwede kang mag-multiple ad set gamit lang yung isang campaign para hindi ka na malito. Lalo na kung beginner ka. And then later on, pagka yung mga may winners ka na dun sa mga sa campaign na to, no, pwede mo silang gawa ng kani-kanilang CBO. Okay? Kanya-kanyang campaigns using this. So, i-assume na lang natin, no, na meron kang iba-ibang tema ng binibenta sa real estate at iba-ibang location. So, ad set budget yung gamitin natin. Tapos ito, check mo lang siya. So, yun, i-allocate natin yung hanggang 20% ng budget dun sa mag-perform na mga ad sets na mas maayos. Ibig sabihin, kung nakita ni Meta na yung ad set, let's say tatlo yung ad set mo, si ad set 1 and 2 yung pinaka-okay, mag-a-allocate siya ng mas maraming budget doon, hanggang 20%. So dito naman sa categories, hindi naman siya required sa law natin, no? Usually, ginagamit mo to sa US. So pagka real estate yung ads mo, housing ang pipiliin mo. Pero sa Pilipinas, wala pa namang ganun. Okay? So, pag okay na dyan, pwede na tayong mag-continue. Okay, let's click next. So, dito tayo, no? Bali, 3 levels nga pala to, no? Campaign, ad set, tsaka yung ad level. So ito, pakita ko lang para ma-appreciate nyo, no? So andito tayo sa ad account. So campaign level, ad set level. So under each campaigns kasi pwede kang magkaroon ng multiple ad sets. Tapos each ad set pwede kang magkaroon ng multiple ads. Okay, so kung makikita nyo dito, ito yung campaign level na yan. Ito yung ad set level kung nasan tayo ngayon. Tapos lastly, yun yung ad level. So dito, papangalanan mo siya kung ano yung tema ng ad set mo. Halimbawa, puro properties to sa Alfonso. So, yan. Alfonso Tagaytay area. And puro, let's say, farm lots doon. So, lagyan mo siya ng label na matatandaan mo yon. Kasi lahat ng mga ads, magiging ads mo under dyan is puro ganun. Okay yan. So, pinilitan natin ng Tagaytay farm lots. Okay? Message destination, siyempre pipiliin mo yung tamang account mo, no, kung saan sila magme-message, no. Tamang Facebook page. So, gagawin mo yan by clicking here. So, pipiliin mo doon. Magkakaroon ng drop down dyan. Hindi ko napapakita sa inyo kasi makikita nyo yung ibang accounts. Okay? So, make sure na nakatama yung Facebook page na gagamitin mo. Okay, so next tayo. Ito as is yan. Leave it as default. Tapos, dito na tayo sa daily budget. Okay, ang minimum dito kasi, no, usually, nasa $1 per day. So, mga 55, 57 yun. Depende rin sa exchange rate. So, yun yung minimum na pwede mong iset. So, ito, siyempre, depende rin to sa budget na meron ka, no? Basta yun lang yung minimum. Ikaw na bahala kung gusto mong mas malaki, mas madaming increase na makukuha. Kung meron kang budget allocation talaga para sa marketing, so dito yan sineset.
If gusto mo munang matesting kung magiging okay ba yung inquiries sa'yo, magiging okay ba yung ROI ng ads mo, syempre doon ka muna sa minimum. So mga 50 something, 55 to 100 yung pwede mo iset dyan per day. Next naman yung date. So kung kailan ka mag-start. Pwede ka rin mag-set ng end date pero hindi ko to ginagawa kasi naka-monitor naman ako lagi sa mga ad campaigns ko. So pag nakita ko na may mali dyan, hindi siya gumagana, pwede kong i-turn off anytime. Okay, next. Dito sa locations, self-explanatory naman na to, no? So kunyari, ang target mo, Tagaytay area lang. Dito mo yan isi-set. So, yan, pwedeng city. Tapos, pwede ka mag-set ng yung location radius. Usually din, since sa tourist spot yung Tagaytay, no, pwede ka mag-target ng Metro Manila. I-test mo yung both markets. So, ang gagawin ko dyan, lalakihan ko tong radius. Yan, yung targeting niya. Paabutin ko ng, abot siyang Metro Manila. Okay, pwede nating sagad. Pwede mo ring i-target per city. Halimbawa, meron ka ng dataset, no? Meron ka ng intel na, okay, malakas ang bentahin natin sa mga taga Metro Manila. So, pwede mo i-target yung mga taga Metro Manila lang. And then, lastly, i-uncheck natin to. Although nakalagay dyan, makakatipid ka daw ng almost 7% pag chinek mo yan, kaso ayaw natin yan. Dahil yung mga tao na yan, hindi taga dun sa target locations natin. Paano kung taga Davao sila, taga Mindanao, o even other countries? Yung likelihood ng chance na bumili niyan is mababa ng properties dito sa Tagaytay. Diba? That works para sa mga hotels, restaurants, cafes. So it could work para sa mga ganong businesses, pero dito sa ginagawa natin, sa real estate, hindi. Okay, next. So, okay na pala tayo, no? So, click next. So, dito, syempre, papalitan ko na naman yung ad name. Ganito yan. Usually, ganito ako mag-label kung ano yung hook ng ad. Para pala tandaan ko. So, hook 1, hook 2, hook 3. Minimum natin, pag gagawa tayo ng ads is 3 ad creative kasi using 3 different hooks. So, pwedeng pare-parehas lang yung main body niya. Tapos, babaliin lang natin sa hooks. Okay, so dito, ayan, kung meron kang Instagram, pwede mo rin siya i-connect dito, which I highly recommend kasi maganda rin siya for real estate. Tapos yung ad setup, dito na. So, pwede ka kasing gumamit ng existing post or create an ad na dark post. Ibig sabihin, pag pinuntahan nila yung page mo, hindi nila makikita na yung ad na yun nag-run pala. So, parehas naman yan okay. It's just a matter of preference na lang din. Yung iba ginagawa nila, existing post kasi binobomba muna nila ng engagement yung post na yun para maraming likes, maraming comments. So, may social proof pag niran na nila ng ads. So, nakakahatak din yun. Pero kasi pag, ginamit mo na dark post, eventually, nagiging ganun din naman. Kaya nakaka-acquire din siya ng mga likes and reactions, engagement, social proof. It takes a little longer pero organized lahat kasi hindi siya nakikita dun sa page mo. And also yung mga competitors mo na magaling din mag-ads, hindi ka nila basta-basta may spy kasi nakatago yung mga data points mo. Kasi pagka naka-organic post din, no, pag magagaling na-spy nila yan eh. Ilan na yung views niyan. Nakukompute nila kung magkano na yung nagastos sa ads niyan. So, very profitable yan. So, tatargetin din nila yan. Siguro sa ibang videos, pwede kong ipakita yung ibig kong sabihin, kung paano. Pwede nating i-breakdown. So, let me know kung gusto nyo, no? Comment nyo lang below. So, okay, setup creative. So, image ad and video ad. Ngayon, ang tanong, anong klaseng video at anong klaseng image? So, anyways, pag kilik mo yan, mag-upload ka. Yan. So, dito mo siya i-upload. Tapos,
So, ang minimum again, tigatlo. Pero you can start with a video ad kasi mas maraming interesado, lalo kung real estate, dun sa may video. Pero okay din yung image. Okay, so paano ka mag-i-start? Ano ba yung nag-work pagdating sa ad creatives? So, bigyan kita ng malupit na tip. Okay? Punta ka dito. Libre yan. Facebook Ads Library ang tawag dyan. So, i-type mo dito. Select all category. Tapos type mo yung target location mo. Lagay Thai. Mali. Wrong spelling pa. So, makikita mo dyan lahat nung nagraran ng ads sa Tagaytay. So, ayan. Lumabas na yung mga resulta. So, gagawin mong basis yan. Okay? Tuturo ko sa inyo kung ano yung mga titignan. Isa-isa. So, kung ano yung papasa sa eye test ko. Okay? Huwag nyo masyadong tignan yung editing. Okay? Siyempre, nakakatulong kung maganda rin yung editing. Pero, ang tinitignan dyan, yung hook, tsaka yung messaging. Nakakasapul ba dun sa target audience nyo? So, yun yung susuportahan nung editing. Yung iba kasi nagfo-focus masyado sa editing, hindi naman yung nagbi-bring in ng revenue. So, in terms of sa KPIs natin, nasa baba siya ng listahan. Okay, so isa-isahin natin. So, start muna natin dito. So, maganda yung ginawa niya, carousel. Kasi, multiple images. Napapakita niya yung iba't ibang anggulo ng farm lot na to. Na gustong-gusto ng mga potential buyers yan, siyempre. Yung talagang gustong bumili, gusto lang kilatisin yung property. Diba? So, it's an opportunity na mailagay mo lahat ng mga angles dito, as much details as you can. Next natin itong pangalawa. So, okay naman kasi yung image hook niya, andun yung parang may drone na pinapakita yung lupa, yung malawakan na property, tapos yung presyo. So, it's not bad. Hindi siya great. They can do better in my opinion. Ang maganda sa ginawa niya, pinakita niya yung mga parang benefits call out na type. Ito, no? Tingnan natin ulit. Ayan, no? Ano yung inclusion, minimum cut, okay, nilatag niya na kagad. Kaso yung image kasi, I think they can do better, no? Parang, so I think they can do a better job dito sa image. At saka ito, okay naman. So, ito yung hook, isang hook na pwede. Yung text na nakalagay dyan, so babaliin ko yan. Pwedeng ito, kasama ko yan. Tapos, are you dreaming of owning your own prime lot? Sasama ko yung location, syempre. So, dito, nilagay niya lang yung location dun sa text, sa caption. Ayan, oh. So, it's not bad. It's actually very good na. Ayan, sinama niya sa captions. Pero they can still do better. Itong pangalawa, hindi siya maganda. Yung mohon yung pinakita, walang dating pag nakita yung ad, no? If ever dito, ang dating sa kanya, yung presyo kung medyo mura siya for the location. Okay, pero yung creative na ginamit, wala siyang dating. Okay, next tayo. Ito, carousel, okay. Pero hindi optimal yung kanyang dimensions. I can imagine sa phone, napakaliit nito lalo. No? Parang landscape yung ginamit niya kasi. Okay, next. Balik natin tong video ko.
Alam mo bang 2,500 per square meter lang ang farmland na ito? Oo, makakabili ka na. So ito, I love this kasi ang ganda ng hook niya. Lalo kung familiar na yung mga buyers, yung mga tao na tinatarget mo doon sa presyuhan. So ang ganda ng hook niya, yung presyo. Kasi alam ko sa area ng Tagaytay, kahit Alfonso na, nasa 3,000, 3,500 pataas na per square meter. Eh. So dun sa presyo pa lang, di ba? Nakaka-hook na yun. So, great job. So siguro ang ganda lang muna kasi ang dami nito, no? Kung gusto nyo guys na gumawa ako ng ganito, no? I-analyze natin lahat, i-review natin yung mga ads na tumatakbo for real estate. Comment nyo guys below, no? Pati yung mga target locations na gusto nyo makita. Pipili ako ng top 2 to 3 para gagawa natin ng ganitong content. Iisa-isahin lang natin, ikikritik natin yun, no? I-explain ko sa inyo kung bakit siya maganda, bakit di siya maganda. Pero hopefully, you get the gist of it. So, ganyan yung gagawin mo para kumuha ka ng inspiration. Lalo kung wala ka pa namang masyadong idea, hindi mo alam yung mga iba't ibang nagwo-work na ads, mga creative themes para sa Facebook ads, then eto, no? Gawin mo tong pinakita ko sa inyo. Okay. Yun. Crafting the perfect ad. So, yun yun, no? Huwag ka na mag-imbento ng bago, lalo kung baguhan ka lang naman sa meta ads, no? Gawin mo na, silipin mo tong competitors, tignan mo kung ano yung nag-work best para sa kanila, try mong i-duplicate, and then, syempre, baguhin mo according to your own, your brand, and try mong i-improve din. So if anything, no, kung may idadagdag ako dito, halimbawa to, no, ang ganda ng ad niya, no. Ng affordable at high-value property ang kagandahan ng Lugdang, Cavite. So yun lang ang comment ko dito, no, kung may improve niya pa to, wala siyang CTA sa dulo. So kung sa first world countries nga, Canada, US, nagkaroon ako ng ads, lagi rin may CTA sa dulo kasi that will help improve your conversion rate. Tuturo mo kasi kailangan mo silang mag-tap dito, mag-click dito sa button, sa call to action. So lalo na sa Pilipinas, medyo kailangan ng mga Pilipino, karamihan spoon feeding eh. So turo mo kung saan sila makiklik. Okay, kahit alam na nila yung send message na yan, turo mo pa rin. So that's one way na pwede mong ma-improve yung magiging ads mo. 'Di ba? Pagdating naman sa mga captions, ayan, gayahin nyo, ang ganda ng mga captions na nito, no? Yung, lalo na yung una, as complete yung details as possible, mas maganda yun. Para mas less yung back and forth ng tanungan. Guys, hindi mo gusto na sobrang dami ng inquiries mo, tapos ang baba ng intent. Ayaw mong kumausap ng 1,000 na potential customers, tapos 5 lang dun yung bibili. Ang gusto mo, kumausap ka ng 100, tapos 10 dun yung bibili. Mas konti, pero mas mataas yung closing. Okay, so help yourself. Lagay mo yung details dito, as many details as possible. Tsaka gamit kayo ng AI, ChatGPT, Claude, kung ano man preference nyo sa AI. Free naman yun, no? May free account, may free version yun. Yung next, types of Facebook ads for real estate. Ayun, napakita ko na rin yung mga examples, di ba? Carousel, video ads. Okay, yung lead generation ads, yan yung mamaya, yung campaign objective na isa. Papakita ko yung difference maya-maya. Next natin, budgeting and bidding strategy. Okay, wala ka naman ng ibang gagalawin dito, no? Sa settings natin. So, ang budget, since naka-advantage ad set level tayo, dito yung gagalawin sa ad set. Okay. Simplihan lang natin to. Kagaya ng sinabi ko kanina, kung medyo hesitant ka, lagay mo lang siya sa minimum. Around 55 to 100 pesos per day. Once na makita mo na okay siya, then you can start scaling. Pwede mo nang bombahan yun ng budget. Ganun lang siya kasimple. When I say okay, kung gusto mong
gawin nating literal, ibig sabihin, nakakuha ka ng inquiries, tapos nakakabenta ka. Ganun lang kasimple. So, ibig sabihin, positive yung ROI mo. So, ikaw na bahala mag-compute yan. It's internal na sa business mo, di ba? Okay, next. So, ito yung analyzing ad performance. So, ito na nga yung sinasabi ko. No? Siyempre, yung pinaka-simple, may measure mo yung magkano yung cost per message, ilan yung nabubuk mo na tripping, ilan yung bumibili out of 10, 20, 30, and so on and so forth. Ilan yung actual na nagtitripping at ilan yung bumibili ng properties mo. So, yun yung pinaka-basic. Kung medyo a-advance tayo, no, nagke-creative testing ka na, pwede mong tignan yung click-through rate, okay, yung CPM, okay? Itong CPA, yung cost per message, ano. O, pwede yung CPM yung cost per mil. So, maya-maya papakita ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin, no. Bunot tayo ng actual running na ad account para makita nyo yung ibig sabihin. Anyways, so pag okay na, no, okay na yung creative nyo, ilagay nyo na siya dito sa ad level. Okay? Piliin mo lang, again, dito, setup ad creative. Okay, upload mo, piliin mo siya, lagyan mo ng mga text. Okay, primary text, headline, and description. Tapos pag okay na, click publish. Tapos magiging under review na siya, and then after a few hours lang, an hour or two, okay na, mag-run na yung ads mo. Okay, so move tayo dito, no, analyzing performance. Bubunot lang ako ng ad account saglit. So, eto, no, punta ka sa ad level, lalo kung multiple ads yung nirarun mo, which again, I recommend minimum 3. And then, pwede mong ayusin yung columns mo dito kung hindi mo pa nakikita to. Okay? So, ayan yung CPM, cost per 1,000. Ito naman, cost per 1,000 accounts. Paano mo siya ayusin dito sa column? Mo-modify mo lang, okay, according to your liking. Tapos dito mo rin makikita yung ibang metrics. Yan. CTR guys is click-through rate. Siyempre kung mas mataas, ibig sabihin, mas maganda yung hook mo. Mas maganda yung ad mo. Okay? So, balik lang tayo sa ad account. Pakita ko sa inyo yung lead generation na objective, no, bago natin discuss tong 10 and 11. Okay, close lang natin. Close. Create new. Tapos leads. Okay. Ay, pakita ko pala muna, no. Yung dito kasi, actually, nakikita nyo, ganyan lang siya. Very limited. So, pwede mo rin i-edit yan, no. Pwede ka rin mag-inject ng chatbot. Mas maganda din, lalo kung may growing team ka na, kung may chatbot ka para naka-qualify mo yung lead. Pero ito, plain and simple, pwede kang magtanong ng hours, price range of your property, can I book a tripping, yan yung mga basic. Diba? So, i-close natin, pakita ko sa inyo yung isa. Create tayo ng bago, tapos leads tayo. Tapos messenger pa rin yung gagawin natin. Continue. Parehas lang halos lahat. Okay, next. So, dito hindi tayo mag-i-instant forms. Instant forms and messenger. Okay. Okay, so same lang lahat nung naging settings natin, no? Dun sa pinakita ko kanina, i-next natin. Tapos dito kasi, no? Dito siya magkakatalo. You can create a form. Tapos, piliin mo yung higher intent. Okay, dito, meron siyang parang quiz funnel. So, pwede ka magbato ng mga qualifying questions. Ano yung example?
So, and I highly recommend. Isa is, when are you looking to buy? Kasi sa real estate, di ba, may sales cycle yan. Is it gonna be as soon as possible? Within the next 3 months, within the next 6 months, 1 year, and so on and so forth. Okay, ipakita natin. No? So, laktawan na natin itong intro. Doon na tayo sa questions para makita nyo. Ano pang pwede mong itanong? Anong size ng lupa ang ideal para sa'yo? Again, patulong tayo kay ChatGPT para dyan. Para maganda yung wording natin at makapagbigay pa siya ng ibang idea sa atin. Pwede mong tanong, ano magiging purpose mo dyan sa lot na yan? Titiran mo ba? Gagawin mo bang vacation home? Gagawin mo bang for Airbnb? So yung mga ganyan tanong. Kasi pag mas marami silang sinagot na tanong, at lalo na pag yung mga sinagot nila na tanong is highly qualified para sa'yo, di ibig sabihin, mas mataas yung intent nila. They are not just looking around, wasting their time. Talagang gusto nilang bumili. Kung in-indicate nila doon na I'm looking to buy as soon as possible, I'm looking to buy 3 to 6 months from now, and so on and so forth, that indicates na pwede ka mag-follow up sa kanila after nung certain time na nilagay nila. Another question na pwede mong idagdag doon is, are you already in discussion with other agents? Kasi pag nilagay nila na gano'n, you can highlight yung mga unique selling propositions ng mga properties mo. Without, syempre, hindi naman natin sisiraan yung ibang ahente. And I don't recommend that you do so kasi ikaw rin yung magmumukhang pangit. Pero just be a consultant. Be a real advisor. Ma-appreciate nila yon. And then at the end of this, pwede mong kunin yung full name nila, email, and even yung phone number. And lalo na yung phone number, I highly recommend na kunin yan sa Philippines. Kasi pwede nyong tawagan o pwede nyong patawagan kung meron kayong sales team. Kasi pag ginawa nyo yan, I'm sure mas tataas yung conversion rates nyo. So, ito lang yung main difference niya, no? Parehas naman halos lahat ng setup, pati yung ad creative na gagamitin. Pero ito, pang mga mas advanced na. Mas may alam na. Tapos alam nyo na yung mga gusto nyo tanongin, gusto nyo itanong sa mga clients, no? Yung mga qualifying questions na sinasabi ko. Ito na yung difference na hindi lang paramihan ng inquiries yung gusto mong sagutin. Ayaw mong sagutin yung sobrang daming inquiries tapos wala ka naman mako-close eh. Diba? Gusto mo magtanong sa'yo mga 100 tapos mako-close mo 5 or 10. Kasi hindi ka nagsasayang ng oras. So kung ganun yung gusto mo, ito yung pwede mong sundan. Okay, so dun tayo sa number 10, future trends in real estate advertising on Facebook. Actually, ang pinaka nakikita kong future trend is in terms of yung AI, yung paggamit mo ng AI para dun sa mga ad copies mo, paggamit mo ng AI para dun sa iba't ibang hooks na pwede mong i-test pagdating sa mga ads, kagaya ng pinakita ko kanina. Paggamit ng mga iba't ibang AI na pwede mong ma-incorporate sa editing, voice over pwede. Yung mga, alam niyo yung AI voice, diba? Kay CapCut, kila 11 Labs, pwede nyong i-utilize yan. So yun lang naman. In terms of industry, I think mas lalo pang magiging saturated yung condo. No, lalo sa sa metro area. Actually, pinredict ko yan, no? Mga 5-6 years ago. Kasi nag-run din ako ng ads for real estate. Nagbebenta kami ng condo. I did well. Marami ako nabenta. Pero hindi ko nakikita na magsusurvive ng matagal yung industry, lalo yung condo. Kasi nga, sabi ko, sobrang saturated na. Paliit ng paliit. Lahat ng mga kwarto sa condo. O, alam nyo na yan. Kung nasa condo kayo, no? Tapos pamahal ng pamahal. Tapos nakasandal sila dun sa mga
mga Chinese. Doon sa mga tenants na yon, no? Kasi ang lalaki magbayad ng mga yun eh. So ngayon kumakalat na yung industrialization, no, sa Clark, napakaganda na sa Clark, Angeles, yung mga cities outside of Metro Manila continuously booming. So I don't see condos na magiging very valuable at kasing mahal nung presyo nila nowadays. Anyways, yun yung extra insight ko sa limited knowledge ko about real estate. So conclusion tayo. Recap of key points. So ang dami nating nadaanan, no? Again, gamit ka ng Facebook Ads Manager. Unang-una kung mag-run ka ng ads kasi pag hindi, magsasayang ka lang ng pera. O, pwede kang bumenta pero marami kang masasayang na ad budget. Pangalawa, sundan mo yung kanina na pinakita ko sa'yo using Facebook Ads Library. Libre yan, no? I-google mo yung Facebook Ads Library. O ito, yan na yung link ko. Puntahan mo na lang. Search mo yung mga competitors mo dyan. Kumuha ka ng inspirasyon. Apply mo yung mga points, mga tips na sinabi ko para mas mag-improve pa. And sinisiguro ko sa'yo na kung kumikita yung competitors mo at in-apply mo yung sinabi ko sa'yo, siguradong kikita ka rin. At mas maganda pa yung magiging performance nung ads mo, no? Next is, i-utilize mo yung AI para bumilis yung pag-push out mo. Speed is the name of the game kung gusto mong umasenso. And ganoon din sa Meta Ads. No, pabilisan na yan ngayon. So kung hindi ka pa marunong sa AI, medyo simulan mo siyang pag-aralan ngayon. And lastly, yung future outlook for Facebook ads in the real estate market, hindi ito mawawala. Lalo lang ito magiging competitive. Kaya simulan mo na siya ngayon dahil kung di mo ito gagawin now, maaari ka mapag-iwanan. Of course, a great alternative is yung marketplace listing din. Marami rin nakakakuha ng mga kliyente. Pero that's a different ballgame na I recommend also na i-utilize mo at try mong i-master if you're selling properties. Pero this is another different ballgame din na I recommend na i-master mo din. So yun lang, hopefully nakatulong sa'yo ang video na to at kung marami kang napulot, sigurado ko sa'yo na marami ka ring mapupulot dito sa video na to. Lalo na kung gusto pang mag-improve sa pag-run ng Facebook ads.